makaka-relate ka sa ating first sharer for tonight. Itong ating first sharer lang naman ay nagtrabaho for 8 long years. Yan, ganun po katagal. Kaya without further ado to hear ang kanya pong story and to share it with us, let me welcome our first sharer, SP Joy Penny. Good evening, everyone. And thank you so much po sa napakaganda natin, napaka-blooming na host natin for tonight. Miss Cherry, ayan, di ba? Ayan, as of now, we have 100,000 participants. Grabe, thank you so much. If you can hear me loud and clear, can you please click the heart reaction on the screen? Kasi gusto ko na makita talaga na narinig ako. And of course, makita niyo aking magandang face. Wala kayong magawa kasi ako yung speaker. Ayan. So, thank you so much. Ayan. And then, thank you so much po sa mga nag-attend. And I know you are very, very excited. And then, sige, comment nyo kung saan kayo right now. And ano, nag naman kayo ng ating host, di ba? Ayan, sige. Comment nyo and thank you so much po for having us tonight. I know you're so busy, but then, nag-attend po kayo at ngayon kasi alas 9 na ng gabi, di ba? Ayan, maybe some of you na pwedeng natutulog na, but then you give your precious time with us para ma-inspire and para makinig po sa mga other sharers natin. So, let me share my screen. Driven to evolve. This is my journey of becoming with Ascendra International. So, by the way, my background is, tama po yung host natin. I'm a former employee for 8 years. And tama po, di ba? Tama po yung mga masisipag na empleyado dito. Sino po yung mga empleyado dito? Paki-comment po yung um, background mo, kung anong trabaho mo right now. So this is my life transformation before po ako na-involved sa Ascendra International. So right now, I'm one of the AI Pioneering Ambassador and of course, Training Owner Center ay nakapag-travel po tayo not just here in the Philippines but international. And isa po tayong core achiever and nakapag-check ka din po tayo ng 6 figures income. Diba? 6 figures income earner po tayo. Multiple check. First of many checks dito sa Ascendra. But before that, sino po ba si Miss Janice Joy Peña? So yes, I'm a former employee for 8 years. Ako yung tipo na masipag, di ba, matyaga, hindi nagpapalit sa work kasi kung na-late ka, bawas sa sweldo, di ba? Yung ultimo 50 pesos talaga na overtime talaga yung tinatyagaan ko yan just to have that extra income. So, ganun ako kasipag, guys. Talagang as if doing something sa ngalan ng overtime. O, 'di ba? Siguro kung empleyado ka, maybe nakarelate ka sa akin. Maybe yung iba walang overtime. Thank you, 'di ba? Yun yung background natin. And of course, syempre, as you can see on the right side of the screen, so isa po tayong breadwinner. 'Di ba? Kaya sabi nga daw, kaya pala tayo pinapag-almusal dati noon ng pandesal kasi sa tayong breadwinner. Joke lang. Ayan, pwede na po tayo. So, siguro lahat naman po tayo, di ba? Lahat mga OFWs, mga empleyado. So, we are working for our family. Ayan. So, syempre, nung nag-start ako dito, kaya po ako tumagal ng 8 years sa pagiging empleyado kasi hindi pa ako nakapagtapos ng degree course. Kaya ako yung tao na before na feeling ko wala ng ibang opportunities. Kaya feeling ko talagang ito na yung trabaho na talagang magkatagal talaga ako hanggang sa umabot ng 8 years yung pagiging empleyado natin. So, ay naghanap na kayo mga opportunities like pagiging OFW. Pero syempre pag isa kang breadwinner tapos isa kang matagal ka na nag-work, parang hindi ka skeptic sa mga opportunities. Basta sa feeling ko na legal, moral, ethical talagang sinusungkaban ko yan. Kaya, noon, at the same time, doon ko na-realize, tagal-tagal ko ng 8 years sa pagiging empleyado. Yan talaga, wala akong naipon, wala akong nasisave. I'm totally broke nung nag-start po ako dito sa business. Nung nakilala ko to, actually, sinabi may kapital, di ba? Siguro, familiar ka naman na there is a capital to start dito sa Ascendra. So, nung nakita ko to, wala pa akong pera that time, walang ipon, walang savings. Pero sabi ko dun sa mentor na kapag share sa akin opportunities, kahit wala pa akong pera that time, kayang-kaya ko ako na kakabago ng buhay natin. Kayang-kaya natin yan gawa ng paraan. Right? So, dito, naglakas ng loob lang po ako and totally wala po akong idea sa ganitong business. But then, na-invite ako dito sa isang tao na totally hindi ko na po talaga kakilala. Totally strangers na
na-refer lang po to sa akin ng pinsan ko kasi yung pisa ko talaga yung ini-invite niya. So my mentor is Brian Bonus. Kaya kung sino yung nakapag-invite sa'yo dito, nakapag-share ng link na to, pasalamatan mo yan kasi because of that person, yan yung bridge mo patungo sa success mo dito sa Ascendra. Kaya i-comment mo dyan, wag kang mahiya. Pasalamatan mo yan. Kasi yan na yung start mo dito. So dito, ayan, totally, kasi wala talaga kaming idea sa ganitong business. But dito kasi sa negosyo natin, meron kang mga masterclass na pwedeng matutunan para mag-level up yung skills mo and knowledge mo when it comes sa business. So, shoutout din po to Mentor Joseph. Please din po yung sa mga kapag-guide sa akin, nakapagturo ng negosyo na to. And totally wala pa akong idea. Nagpag-guide lang ako, nakinig, nagpaturo, and sinunod po lahat ng system na meron dito sa Ascendra. And that's it. Ito po yung naging resulta because of that brave decision na ginawa ko, 'di ba? And first of many, 'di ba? Nakapag-check ka din po tayo dito sa Ascendra. Ayan, yan pong 90,000 pesos, 'di ba? So before bakit ko siya pinikita dyan? Not just to brag you, but to inspire you. Kasi itong 90,000 na to, ito na yung kikitain ko sa trabaho ko within 8 months, 'di ba? Plus overtime. Kaya ito, kumbaga, because of this business, ang dami ko din talaga na experience ng mga bago. Example, na nakapag-travel, at the same time, eto, next na naman na na-avail din natin dito is that yung shopping, gadget. So, can you imagine guys, na kumikita ka nito sa negosyo, tapos nakapag-hit ka pa ng shopping. And of course, sa gandahan kasi, yung feeling na, twice ko po yan na-hit by the way. So, kasi monthly, pwede mo siyang ma-hit 20,000 pesos na worth of shopping. And twice ko po yan na-hit because of this Ascenda. And yan po, yung feeling na pagka nakapag-shopping ka na yung tipong yung tinatawag na guilt-free shopping, yung kailangan mo talagang ubusin, di ba? Kasi pag di mo inubos, sayang. So this is my first time na makapag-shopping na worth 40,000 pesos, di ba? Kasi dati, nung nag-empleyado ako, kailangan ko magtipid, kailangan ko mag-loan para mabili ko lahat ng gusto ko. Mas inuuna ko yung mga needs before kesa sa makapag-shopping, di ba? Ultimo, anything na pambili like lipstick, pagparibay, 'di ba? Kailangan ko pa yan na ipunin or mag-loan pa ako para magawa ko yun. But because of this experience with Ascendra International, 'di ba yung 40,000 na yun na shopping, parang guilt-free shopping. So parang at first, hindi mo alam yung bibilhin mo kasi first time mo nga. Pero sa kung tutuusin, sobrang konti lang pala. Di ba yung 40,000, so dami-daming gusto mong bilihin. But then, dito for this experience kasi, because of Ascendra, hindi ko ma-experience yung ganitong experience. And looking for more na ma-unlock pa yung experience dito sa Ascendra. And syempre, because of that, sa mga taong nagtiwala din sa negosyo na to, because of my leaders na nagtiwala, di ba yung taong nakilala mo lang din sa Facebook, nagtiwala sa iyo, dedicated po lahat ng mga achievements natin because of them. Kasi kung wala din sila, wala din po tayo sa status natin right now. Kaya thank you so much, my leaders, to all my leaders all over the world. Ayan, thank you so much. Nandito po sila ngayon sa Zoom natin, nanonood. And thank you so much po. And of course, this month, isa din po tayo sa mga napabilang na out of thousands of ascenders, na mga hustlers dito sa community natin, out of thousands. Napili po tayo, or isa po tayo sa mga top 150 ng mga leaders na mag-a-attend sa Gratitude Ball this December 17, ayan, 2025 sa Soler Resort. O, di ba? First time ko po din makapunta. Kaya excited po ako makapunta. Kaya ito, pag ito ka sa mga ganitong nasa top distributors or top ascenders ka, di ba? Isa ka sa mga kumikita ng malaki, isa ka sa marami ng tulungan ng mga tao sa negosyo. At the same time, isa ka sa mga nag-level up sa journey mo sa business. Kaya dito guys, marami kang tutunan, not just finances, but paano mag-expand yung knowledge when it comes to personal development, mastery, character, di ba? Ang daming pwedeng maituro sa'yo. Kaya, napakaswerte nyo na nito kayo sa Zoom kasi I know for sure kung ano yung narating namin right now, yun din yung may experience nyo sooner or later. Okay? And of course, my last message sa inyo, eto, ayan, o, diba? Andyan tayo sa list. Ayan. And of course, my message sa inyo guys, you become what you believe. Ito yung pinaka-favorite quote ko talaga. Kasi syempre, nung start ako dito, totally wala pa akong alam. Pero clear na clear sa mind ko, sa puso't isipin ko,
puso't isipan ko na dito ako kikita ng malaki, dito ako kikita ng maganda, dito ko may hit yung first million ko, dito ko ma-achieve yung first car ko. So, kumbaga dito sa negosyo natin, mangarap ka ng malaki kasi kaya naman talagang ibigay. And with that, with the guidance of our mentors, with our Sendra, ng mga mentors, hindi natin kayo pabayaan. Of course, i-guide namin kayo all along your journey sa business. Kaya yan lang naman and thank you so much everyone. Wait, there's more. Meron pa po tayong next sharer na definitely makaka-relate ka din, especially if you are someone na merong professional licensure, di ba? If you are somebody with a profession. So, sa mga professionals natin here, kung professional teacher ka, engineer ka, di ba? Or midwife, especially if you are a midwife, definitely makaka-relate ka on our next sharer. So without further ado, to give us more clarity on what's waiting for us here at Ascendra International, I would like to give you our second sharer. She's a registered midwife and a former employee for 5 years. Let's give her a virtual clap, SP Roma De Lima. So, hello po sa lahat ng mga professional na naandito. If you are a nurse, if you're doctor, or kung ano man po yung professional background mo, are you an engineer or whatsoever. So, ako po, super, hindi po ko po talaga nakita before yung sarili ko na may involve ako sa ganitong klase ng industry because ang alam ko lang talaga na gawin is kung ano talaga yung pinag-aralan ko. Right? So actually, I'm a nursing student. Hindi ko lang po yun natuloy because nagkaroon lang kami ng financial challenge. So, but then, I'm so grateful because sabi nga, once na nakapagtapos ka na pala ng pag-aaral, it's not a guarantee for you, di ba, that you will be a successful person. Kasi yung success naman talaga kasi is bagay siya dun sa mga tao na talaga wina-work out, di ba, yung success. Kaya kung ikaw right now naandito ka at hindi ka part ng community or ng company po natin, this is your sign na talaga namang mag-try. Alright? So, ako po, 5 years akong employed, kaya sa lahat po ng naandito na empleyado, makaka-relate ka rin sa akin. Bakit? Kasi nagtrabaho rin ako kagaya mo. And kung OFW ka, mas malakas yung loob mo kaysa sa akin kasi naandyan kasi ibang bansa nagtatrabaho to provide for your family. So bakit 5 years lang ako nag-work? Kasi para sa akin, ano yun, nagkaroon na agad ako ng early retirement na tinatawag. So para sa akin kasi, hindi ko nakita yung self ko once na ma-involve ka sa isang pagkakataon or isang chance sa buhay mo na alam mo naman na pwede ka palang mag-breakthrough. So why not? I-try mo na rin. So of course, isa rin po ako sa six-figure income earner. And ito po yung aking Mari, may nature mga kauli kaya ako doon ko pwede before. beses ang Miss Joy, naririnig kita. ay so, So, ito po yung aking ang aking background. And kung ikaw kagaya ko ng profession or you are aiming or estudyante ka, you are aiming for that. And for me, sabi ko nga po kanina, hindi po siya nag-guarantee na once nakapagtapos ka at meron kang license, na magiging successful ka and lalo na financially stable. Kasi po sa first job ko, I was earning around 22,000 pesos. Nandito lang po sa province lang kasi Bicolana po ako. Kaya hello po sa lahat ng mga taga Bicol or Bicolana dyan or Bicolano na andito po sa ating Zoom event. Hello po sa iyo. Ayun, so sa Bicol po ako nagkaroon ng job. DOH employed, kaya lang naglast lang siya ng 2 years. And walang naipon, walang nangyari. Right, napunta ako sa second job ko, isa po siyang private clinic. So dito po, sa work ko na to, something came up sa ginagawa ko na work na parang nagkaroon siya ng wake-up call sa akin na ito ba yung gagawin ko for a lifetime? And nag-mirroring na po kasi ako at noon pa lang. Sabi ko sa sarili ko, I was at my 20s. Sabi ko, kung ito yung gagawin ko for the next 10 years, 20 years, or 30 years ng buhay ko, yung future ko po, nakikita ko na. Why? I was working at that kind of age, pero po, may mga kasabayan ako or katrabaho ako na they age 35, they age 40, 45, meron nga po 50 plus na eh. So sabi ko sa sarili ko, parang, wait lang Lord, parang hindi ata to yung deserve ko na buhay. Parang hindi ata to yung gusto ko na mangyari
Tama? In the future. Sabi ko parang hindi ko siya gusto. Kasi financially, pagdating sa pera pa lang, parang hindi ako satisfied sa result nila. Kasi imagine mo yun, kakasweldo pa lang namin, kinabukasan ng pinag-uusapan na naman, 'di ba? Yung next na sweldo, kasi 15-30 yung salary. Sabi ko, oh my God, ano ba? Ayaw ko ng ganon. So, sabi ko, okay, wake up call din. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo man ako ng chance na kumita ako ng malaki, ibigay mo na agad sa akin. So, luckily, nagkaroon naman po ako ng chance na mag-abroad. Kaya hello po sa mga OFWs na naandito. Nag-apply po ako, but it's a very long story and para sa akin sabi ko, ano siya, I'm not really lucky. Yes, pass naman po ako sa lahat. Kaya lang nakita ko po yung opportunity. Doon po ako nag-pray. Sabi ko sa sarili ko, kung kaya mo lang naman kitain yung 6-figure income a month, okay, na nandito ka sa Pilipinas, kasama mong family mo at hindi mo kailangan mag-sacrifice ng oras, ng effort, di ba? Ng panahon, di ba? Para lang mag-earn. Why not? Dito na lang sa Philippines, right? So, pinaka naintindihan ko na hindi naman pala depende kung nasaan ka. Nakadepende siya kung ano yung ginagawa mong opportunity para kumita ka ng malaki. Kasi bakit? Kahit naman, I believe, yes, marami po dito mga OFWs and I respect that. But sabi ko sa sarili ko, I was offered around 50,000 pesos that time. And sabi ko, may loan ako almost 150K. Sabi ko, kailan ko kaya mababayaran yung 150K at may enjoy ko yung salary ko. So guys, to cut the long story short, hindi ko na po tinuloy yung pag-abroad ko. Nakita ko po yung opportunity. And guys, I was invited sa opening po ng ating company. So we are in pre-pioneering state pa lang po. We are in the pre-pioneering period. And sobrang iba yung energy, sobrang iba yung, lahat ng senses mo parang nabubay. Parang sabi ko, grabe, ito yung opportunity na meron sila Sir Joseph Lim before, not right now, belong ka na, di ba? Sa new era. So next, eto po, I have the chance and opportunity to have picture with the owners as well. Alright, sa mismong opening po yan ng office. And of course, daily activities din po natin sa ating office. Kaya kung ikaw po ay hindi pa nakakarating or goal mo din makarating ay sobrang sarap po sa pakiramdam kapag nakapunta po kayo sa head office po natin. So, of course, ito po, gusto ko pong i-share as an inspiration to everybody na gusto rin pong magkaroon ng income or gusto rin pong magkaroon ng check. So, i-share ko lang po yung almost 2 weeks earnings ko na almost 158,767 pesos. Grabe, dati, I was just earning around 16,000 a month, 13 to 16,000 a month dun sa last work ko. And iba talaga yung naibibigay na income dito sa Ascendra na kung ikaw ngayon, di ba, is nag-iisip pa ng ibang gagawin sa buhay. Ikaw yung tipo ng tao right now na hindi ka pa satisfied sa kung anong kinikita mo. Di ba? Ikaw yung tipo ng tao right now. Wala ka pang nakikita na future na pwedeng mangyari sa'yo. You are so lucky that you are here inside this Zoom event. Yan, hindi po aksidente na naandito ka, hindi aksidente na nabigyan ka ng link, hindi aksidente na nakikinig ka dyan, di ba, na-curious ka anong meron dito, anong nangyari sa amin, anong naging transformation namin, anong naging result namin. Kasi guys, kung ikaw napapanood mo to, ako naniniwala ako, di ba, may purpose yan, at naniniwala ako that energy matters. Kaya kung nakikita mo to ngayon, I know ikaw na yung susunod na magkakaroon ng ganitong klaseng result. Wag na wag ka lang talagang matakot na mag-try because sa pagtatry mo na yan, malay mo, di ba? Try lang, pero malay mo, check ka na one day, di ba? Because of that decision na ginawa mo sa buhay mo. Kaya sobrang sarap sa feeling na may share ko po sa inyo to. And of course, as an inspiration to many because I know napakarami mo pong maglalabas ng result dito po kay Ascendra. And kagaya po ni Miss Joy, isa rin po ako sa kasama sa top 150 ascenders ni Ascendra International. Ayan. So, for me, this recognition is, ang sarap pa rin sa feeling na gano'n, na nare-recognize yung effort mo, nare-recognize yung kasing effort, yung behind, yun po yung hindi nakikita, right? Ang nakikita is kung ano na yung result. Tama? Yung hustle, yung late nights, di ba? Early mornings na hataw, di ba? Yung ginagawa mo yung business. But guys, sobrang,
this kind of chance na mabilang sa top 150 ng ating company is really a privilege. Kaya grabe, ikaw na yung next na magkakasama dito. Galingan mo lang. And syempre, subukan mo lang ang ginagawa namin because wala namang mawawala actually. Di ba? Dati ka namang wala. Malay mo magkaroon ka ng magkaroon. You will be super blessed and blessed because you will be part of this community, this company na may puso po talaga. Okay? And of course, my final message, di ba? Ito po yung itsura natin before and after. Ayan, gabi, kung ikaw, dreamer ka right now, kung ikaw, wala ka pang lakas ng loob, ito na yung pagkakataon mo, lakasan mo na yung loob mo, di ba, na sumubok, di ba? Gawa ng paraan para makapag-umpisa because your dream doesn't become just a reality na ano lang, parang gusto ko lang ito yung dream ko, ito yung gusto ko mangyari. It takes determination. Of course, kailangan din po niya ng decision para mag-manifest yung gusto mo na maging result because useless naman yung dream na yan, useless naman yung goal mo na yan, kung hindi ka naman magti-take action, magiging imposible din po yung result. Kaya right now, ikaw nandito ka, you have this opportunity right now, nakikita na lang mata mo, napapakinggan mo na kami, nai-inspire ka na, and probably, one day, ikaw naman nag-share ng success story mo, panghawakan mo lang yung dream na yan. Put into action, of course, the results that you need at gusto mo magkaroon, ibibigay naman yun sa'yo ng creator. And with that, thank you so much. Thank you so much once again to our pioneer, SP Roma de Lima, for such a wonderful life transformation. Gusto nyo ba yun? Diba? Who would want to have that kind of result? Imagine Ascenders International has been in the industry for just 4 months and our first 2 sharer, ipinakita nila sa atin kung saan tayo patungo or kung saan papunta yung journey natin. Imagine niyo, if you are going to take action, hindi lang basta mangarap ka. You're already here, you're already part of Ascender International. If you're not still part of Ascender International, you are a dreamer, you take action, maging part ka ng Ascender International, and we are here together with the pioneers to help you out to achieve your dreams and goals in life na nangyari din with our 2 first sharer, SP Joy and SP Roma de Lima. So thank you so much once again for sharing your journey with us. We are truly blessed to hear your stories of success, and we are so inspired and ready to ascend together. And also, sa lahat ng mga dreamers na nandito and goal-getters and to all our ascenders, I know na masayang-masaya na kayo to see your future. But to level it up more, diba? We have another inspiration. Here's another story of success that we're going to hear from one of the founding partner of Ascendra International. So let's give him our warmest and welcome virtual clap for our founding partner, Mr. Romel Ayala. Ayan, good evening sa lahat. Yes, from Philippines. Again, good afternoon po sa mga nasa Middle East and good morning naman po sa mga nasa US. Yan, sige po. Klaro po ba? Naririnig niyo po ako? Sige po, patype naman po ako ng turbo. Yun, good evening yan. Sige po, please type naman po turbo. Okay, salamat po sa mabilis na sumagot po. Okay, sige. Anyway, thank you po sa ating host and syempre sa ating mga naunang nag-share sa inyo na nagbigay ng inspiration kay SP Joy and Esper Roma. Nakaka-inspire po ba sila? Okay, sige po. So, sa akin naman po, ako po, ang may i-share ko naman po sa inyo, yung success story ko, para at least mas maintindihan nyo po, gaano naman kaganda. Gaano talaga kaganda yung Ascendra kumpara dun sa mga naging background ko. Okay? Anyway po, yung host po natin, wife ko po siya. Okay? So, ang kwento po namin, para naman po ito dun sa may mga family dito na baka sila hindi pa naaayon sa decision mo ngayon sa buhay. So, yung wife ko po na yan, nung nagsimula po ako sa ganitong industriya, very negative po yan. Kasi po, ang background niya,
licensed teacher po siya eh. Tapos, ang situation namin before, siya po yung mas naging maganda yung career. Kasi po naging, kumbaga, licensed teacher po siya. Tapos, OFW din. So, nagbarko po siya. Kaya mas malaki talaga yung income niya ng mga panahon na wala pa ako sa Ascendra. Okay? Tapos, talagang, nung nakita ko yung Ascendra, hindi niya gusto talaga po na gawin ko to. Kasi ang gusto niya po, ako yung mag-apply doon sa agency nila at magbarko na lang din ako. Para pareho daw kaming malaki ang kinikita tapos nagagawa namin mag-travel. Right? So, now sa akin po, hindi po kasi ganun kalakas yung loob ko na lalayo ng bansa para lang kumita ng malaki. So kaya sa akin po, alam niyo po yung pakiramdam na mas gusto ko sa Pilipinas po eh. Kasi naniniwala po ako na pwede naman talagang umasenso nang nasa Pilipinas lang din. Right? Now, ano po yung gusto kong iparating sa inyo? So kung may mga family po kayo ngayon na hindi pa siya okay or sang-ayon doon sa desisyon yung ginagawa ngayon na nag-asendra po kayo, okay lang po siya. Pero darating din po yung time. Magiging kagaya niyo rin po yung sitwasyon namin ngayon na parehas namin pong ginagawa etong industriyang to, etong Ascendra. Okay, kaya wag po kayong malungkot. Kumbaga, nakadepende sa inyo kailan magiging positive, kailan magiging supportive yung mga mahal niyo sa buhay. Kahit mga magulang niyo pa po yan. Okay? So, now para mas maganda po yung ating kwentuhan and bago niyo po marinig sa akin yung mga tips po na i-share ko sa inyo, mag-share po ako ng screen ko dito para habang nagtutok po ako, mayroon kayo nakikitang slide. Nasusundan niyo po ako. Okay po ba? Mag-share lang po ako. Pangalan ko po, Romel Ayala po. Yan. Isa po ako sa founding partner nung Ascendra, nung company po natin. Right? Now, bago po ako maging founding partner, para mas makasunod po yung iba, ito po yung background ko. Hmm. So, ang background ko po, yan, dito po ako lumaki. So, batang probinsya po, batang Riles. So, may mga taga-probinsya po ba dito? So, hindi po ako taga Manila. So, kaya ko po ito kinukwento sa inyo para mas makarelate po kayo. Kasi po, yung lugar na kinalakihan ko po, try to imagine po, 2 hours po yung lugar namin bago makarating ng bayan. Tapos po, noong mga panahon na lumalaki ako, nung nag-aaral pa ako, wala pang kalsada dyan. Nagkaroon lang po ng kalsada sa amin. Parang, nung nasa, parang 2019, mga ganun. So, bago pa lang. Okay? So, yun. Same nung kaparehas nung ibang mga program ng mga magulang natin. So, kumbaga, hindi maayos yung hanap buhay syempre dyan. Hindi malaki. Kumbaga, pagmamahal lang ang meron. Yung pagmamahal galing sa family. Tapos, ang mindset sa akin ng mga magulang ko, ang tanging may papamana lang nila sa akin, yung pag-aaral. Kaya, ikakayod nila para makapagtapos ako ng pag-aaral. Gumaka Quezon. Yan, konti. Imagine po may taga-Gumaka dito, taga Quezon din, oh. Ako po, dulo ng Quezon. Okay? So, ito po yung background. So, lumaki po ako ng mindset sa akin ng mga magulang. Kailangan ko magtapos ng pag-aaral at igagapang nila ako sa pag-aaral para lang, at least po, kumbaga, magkaroon ako ng magandang trabaho in the future kasi nga po, panganay po ako sa magkakapatid. Kumbaga, ako yung pag-asa eh. Ako yung unang alas. Alright? So, kaya, yun, nabuhay po ako, nakatapos po ako ng pag-aaral. Kitang-kita ko po ng mga panahon na yun, paano nangungutang yung mga magulang ko pambayad sa boarding house, pambayad sa tuition, pambaon, syempre. Yung mama ko, yung magulang ko po, member din siya ng card bank sa amin sa Quezon. Alam niyo po yun, yung mga microfinance. So, member po, isa po yung sa nakatulong sa akin. Bakit po ako nakapagtapos ng pag-aaral? So, syempre ako po, lumalaki ako ng ganun, nag-aaral ako, nakikita ko yung sitwasyon ng mga magulang ko. And sa, isa sa, alam mo po, bakit ko ginagawa yung mga bagay na to? Bakit ko po binibilisan? Bakit po ako nagsisikap sa buhay? Kasi po, kitang-kita ko po yung sakripisyo na meron sila. Ramdam ko po paano nila ako itanawid. Kaya nung nakapag-aral po ako, yun, nakatapos po ako ng IT, and dala-dala ko po yung program ng mga magulang ko na sabi nila, pag nakatapos ako, makakakuha ako ng magandang trabaho. Now, eto po yung good news. Iba po pala
yung reality ng buhay. Pag sa totoong buhay ka na, hindi po pala ganun kadali maghanap ng trabaho. Now, bago po ako mapunta ng Ascendra, ng ganitong industriya, ang trabaho ko po, ahente po ako. Naging car agent po ako sa Toyota Bikutan. So ito po yung trabaho ko. Pero, papansinin niyo po dito sa sa mga naging background ko, yung mga naging trabaho ko po, napakalayo po nito sa kursong tinapos ko. Kasi po, IT graduate po ako eh. Pero yung naging nature po ng trabaho ko, sobrang layo po niya. Eto po, kagaya po nito, ahente to. Sales po ito. Wala po ito sa compute sa tinapos ko eh. Pero bakit nandito po ako? Kasi nga po, hindi ko na po pinili or hindi na ako naging choosy pa sa trabaho. Hindi na ako, kumbaga tinagkal ko na yung paniniwala na dapat linya-linya. Nawala sa akin yung linya-linya kasi ang goal ko po, magkaroon ng trabaho. Now, bago po ako mapunta sa pagiging car agent, eto po, yan, wait lang po, bago po ako mapunta dyan, naging ahente rin po ako ng insurance. Kumbaga, naging financial advisor din po ako ng Philcam Life. Try to imagine po, ang trabaho ko, hindi lang isa ng mga panahon na yun. Habang ahente po ako ng kotse, ahente rin po ako ng insurance. Tapos, habang ahente po ako ng dalawang company na yan, sa mga sideline pa din po ako ng Grab, sa taxi driver din po ako. Now, bakit ko po siya ginagawa? Kasi nga po, gusto ko pong kumita ng maganda nang nasa Pilipinas lang. Kaya dumidiskarte po tayo ng mga pwede. Hanggat may pagkakataon na pwede nating gawin, o pwedeng maging trabaho, o pwedeng maging source of income, gagawin natin. Wala na pong linya-linya, wala nang arte-arte. Kasi nga po, yung mga magulang ko po kasi tumatanda na. So kaya po ako nagsisikap, kaya ko po to ginagawa, syempre po para sa family. Kasi, yun, gusto kong maabot yung edad nila. Gusto ko mabigyan yung sakripisyo binigay nila sa masuklian man lang. Tapos syempre, yung family namin, nung wife ko, gusto ko rin naman po na maging okay yung future namin. Ayaw kong mapagdaanan ng mga magiging future namin yung buhay na pinagdaanan namin sa province. Kumbaga, nakakita na ako ng isang opportunity po na pwede na maging maganda yung buhay namin. And yun yung po yung Ascendra. Kaya talagang sineseryoso ko po ito ngayon. And yun, isa din sa mga reason bakit ko ito kinukwento sa inyo ngayon, para naman mamaya mas makita nyo gaano kaganda yung Ascendra. Now, ito pa po yun. Bago po ako punta sa sales, naging factory worker din po ako. Yun po yung pinakaunang naging trabaho ko. So, naging factory worker po ako, Ginyangan, no? Yun, shout out, Ginyangan. So, magkakatabing lugar lang po tayo. So, tawid dagat lang. Yung mama ko, taga Ginyangan po siya, sa Laka naman. Doon po yung mama ko, yung family ng mama ko. Yun, bago po ako mapunta ng sales, nagtrabaho din po ako ng factory. And alam naman po natin, gaano lang kalaki ang sahod ng factory po. Nung panahon ko po, kasi gumraduate po ako ng IT 2012. So, ang rate ko po, nung parang 400 plus. Napakaliit po nun. Tapos, kailangan mo mag-OT-OT para lang kumita ka ng maganda. Para lang sumahod ka ng maganda. Nakakapagod po siya. Kung bata ka pa ngayon, okay pa po eh. Kaya pang tumagal. May enjoy mo pa yan. Pero along the way po, habang lumilipas yung edad mo, at habang tumatanda ka, makakaramdam ka na rin ng pagod. Okay? Kumbaga, mag-iisip ka na rin talaga ng ano ba yung bukas? Ano yung pwedeng mangyari sa akin? Ay, Tagkawayan Quezon, yun, shout out, Tagkawayan Quezon, San Vicente. Yan, magkakalit. Kababayan ko po pala. So, ako naman po, barangay ng mga yaw. Okay? So, yun sa amin, railroad po yun. And yun, nakakatuwa po. Kasi, kumbaga, itong naging trabaho ko po na to ngayon, okay na po yan para sa akin before. Kasi nga po, ah, bukod sa mga magagandang company po ito, regular na po ako dyan. Kumbaga yun yung pinakang end goal natin eh. Kailangan galingan mo sa trabaho para ma-regular ka, para daw maging stable tayo. Okay? So kaya lang, okay na siya kung survival, mayroon ka na talagang stable job. Kung iintayin mo ng tumanda ka or mag-retire ka doon sa trabahong meron ka, meron na ka na naman sana kung gusto mo survival.
Pero kung ikaw po yung taong meron pang gustong marating or gusto mo mang, alam mo po, yung gusto mo mang makahabol doon sa mga successful na nakikita niyo po sa panahon natin ngayon, ang dami na pong mga kabataang yumayaman, ang dami na mga kabataang maganda po yung buhay. And doon sa mga bata na naandito po, kung ikaw 19, 20, 21, guys, you are so lucky. Kasi po, nandito ka na sa Ascendra ngayon eh. Hindi mo na po kailangan ma-experience pa yun. Na-experience namin ng mahabang panahon bago ka mapunta sa Ascendra. Bago ka magkaroon ng ganitong opportunity. Ngayon po, bata ka pa, nandito ka na. Ayun, 21. Congrats. Kaya po, 21, napakabata mo pa po. Oh. So, yun yung may 17. Wow, amazing. Oh, 17, no? Guys, sa 17, sa 20 na naandito, 21 na naandito. Guys, seryosohin yung Ascendra kasi ibang-iba yung buhay na pwedeng ibigay dito sa inyo. Lalo na kung makikita nyo po yung resulta or ginawa sa akin ng ganitong industriya. Sigurado po ako na kapag kayo po, ginawa nyo po ito ng seryoso, inaral nyo po ito, nakinig kayo sa mga upline, sa mga mentor dito, nag-stay kayo sa Ascendra, yung resulta ninyo mas maganda pa sa resulta namin ng mga nagtok ngayon. Okay? So, ito po yun. Gaano kaganda yung trabaho ko dati? Yan. Ito po yung naging resulta ko ng pagiging ahente ko. Siyempre, bakit ahente? Bakit tumagal po ako ng ahente ng car agent? Kasi po, sa lahat ng mga naging trabaho ko, ito po yung pinakamagandang trabaho na nagkaroon ako. Kasi po, malaki yung sahod, syempre. Kumbaga, ang sahod mo dyan per day, tapos commission. Kaya nga lang, hindi siya pang lifetime. Tapos, may quota siya. Ibang-iba yung ganitong industriya. Ibang-iba yung sistema nung Ascendra. May sistema yung Ascendra na wala sa pagiging ahente. Ang laki nung pinagkaiba nila dun sa ahente ka, tapos yung Ascendra. Maganda yung company, maganda yung trabaho, dun sa Toyota kasi stable po siya. Pero kung hindi mo maiintindihan si Ascendra, hindi mo ma-appreciate yung ganda ng Ascendra. Lalo na po kung hindi ka makakarinig ng mga ganitong mga sharing. Kasi po kaya po kami nag-share ngayon para po to give an inspiration sa mga bago na naan dito. Lalo na kung hindi pa klaro sa iyo, bakit mo ginagawa si Ascendra, anong pwedeng mangyari sa iyo sa Ascendra. Eto po, yung wala dati ng mga panahon na 21 ako. Nung 20 ako. Kaya nga, doon sa mga 20 na naandito po, napakaswerte ninyo. Kasi ng mga panahon ko, hindi pa ganito kabilis yung mga information. Wala pang nag-share na gano'n ang mga success story nila na kahit pala ganyan yung edad mo, pwedeng mabago yung buhay mo. Tapos anong opportunity yung gagawin na mayroon palang Ascendra na madali siya, magaan siya, pwede kahit kanino. Okay? Now, nung pagiging ahente ko po, ito po yung naging result ko doon. So, nailabas ko yung force car. Nailabas ko po yung kotse ko. Tapos, syempre, yung simpleng bike lang na pangarap ko dati. So, yan po yung meron ako noon. Tapos, ito po, yung simpleng bike na tapos naging motor. So kami pong magkakapatid, since tatlo naman po kami magkakapatid. So meron po kami tigi-isang motor na. So ito na po yung buhay ko dati. Bago po ako punta sa Ascendra. Okay? So maganda or magandang maganda. So nung sa akin po, nung nasa ganyan po ako, na career ko, maganda na po yan para sa akin. Okay na po ako dyan. Kasi nga po, wala pa naman akong Ascendra eh. Hindi ko pa nakikita yung Ascendra. Kaya lang, ang employment po talaga, hindi po siya panghabang buhay. Kasi di ba po ang mindset natin, since regular naman ako, ang mindset ko, mawawala yung trabaho ko pag umidad ako ng 60, 65, yung retirement na natin. Siguro naman, pag edad ko ng ganun, may ipon na ako. So makakapagtayo na ako ng negosyo ko sa probinsya namin. Para kahit matanda na ako, may income pa rin ako. Yung ipon na yun, hindi pa siya sigurado syempre kasi ang dami pong gastos. Lalo na kung ang sahod mo lang po is minimum, kagaya ng sahod ko dati na 400 plus lang nung nasa factory worker po ako, hindi mo talaga siya, alam mo sa sarili mo na wala ka namang may ipon. Pero, nag-i-stay pa rin tayo doon, lalo na kung takot kang sumubok ng mga bagay-bagay. So ako po, since yun yung mindset ko, eh, kumbaga, maganda naman yung trabaho ko, yun yung mindset ko na pag 60 pa ako mawala ng trabaho. Kaya lang, bigla pong dumating yung pandemic.
o nagkaroon ng pandemic. So doon po ako nag-stop yung trabaho. And doon ko po mas naintindihan na ang employment po talaga, hindi siya panghabang buhay. Kasi wala pa nga po akong 60 pero na-experience ko na po mawala ng trabaho eh. Sino po nakaabot ng pandemic? Ano pong sitwasyon na meron ka nun? May trabaho ka po ba or wala? So kung ikaw wala, parehas po tayo nun. So since wala pong trabaho nun, na-open po ako sa mga work from home. So naghanap po ako online. Yun, nawalan ng work, parehas po tayo. So ako po, naghanap po ako ng pwedeng pagkakitaan na work from home. Doon na uso yung online, yung mga online business kung tawagin. So ako kakahanap ko, nakilala ko po itong mentor ko na to. Ito po yung mentor na to, ito po yung taong kagaya lang din ng nakilala nyo ngayon. So ako po, nakilala ko si Mentor Joseph Lim, Facebook lang din. Baka same nung iba dito, na yung mga taong nagbigay ng link sa inyo dito, Facebook nyo lang din nakilala. So kung yung tao naman na nagbigay sa inyo ng link dito, ikaibigan nyo talaga, napakaswerte nyo. Kasi nga po, kilala nyo mismo yung nag-invite sa inyo. So kung ikaw naman po, yung tao na yung nag-invite sa inyo dito, hindi mo talagang kaano-ano at hindi mo kilala, so same tayo. Na si Mentor Jalen, Facebook ko lang nakilala. TikTok, same. Imagine po, Kaya po, ganun kaganda yung negosyong meron tayo ngayon, yung online, kasi TikTok lang kayo nagkakilala. Tapos guys, yung mga taong nag-invite sa inyo ngayon, from stranger, alam niyo po ba, hindi lang siya bastang tao na nakilala niyo eh. Kasi for me po, sa nangyari sa akin, sa case ko po, na-appreciate ko siya na etong taong to po pala, may purpose siya. Bakit ko siya nakilala? Sa akin, nung nagkakaroon ako ng result, nung nagkakaroon na ng magandang nangyayari sa akin dito, doon ko siya mas na-appreciate. Kaya nga po, I'm very thankful dito sa mentor ko, lalo, same din to ng mga nag-invite sa inyo, nag-recruit sa inyo. Kasi po sabi ko, ah, everyday nagpe-pray po ako ng mga panahon na yon. Na ang tagal kong nagpe-pray na, syempre gusto ko ng life-changing. Gusto ko ng time freedom din, syempre, ng magandang income. Sabi ko, etong tao po palang to, eto po pala yung ginamit ng taas para maging sagot doon sa pinagpipray ko. Para magkatotoo. Yung mga pinagpipray ko, yung mga pangarap ko. Kaya yung mga taong nag-invite sa inyo guys, ngayon stranger yan, nakilala niyo sa Facebook. Pero darating yung time guys, magiging friend niyo yan. Magiging kaibigan niyo yan. Magiging family niyo yan. Magiging tatay niyo yan. Magiging kapatid niyo yan. Sila yung mag-guide sa inyo. At sila yung maghihila sa inyo dito para mag-success din kayo. At sila yung number one na pinakamasaya habang kayo nagtatagumpay sa ganitong industriya. Ibang-iba po ito kaysa sa trabaho sa labas. Nasa trabaho sa labas, minsan nga po kailangan pa magsipsipan eh. Kailangan maghatakan pababa para lang umangat sila. Sa atin po, dito sa Ascendra, ibang-iba po siya. Dito po hilahan pataas. Mas kailangan umangat yung nasa baba mo bago ka umangat. Hindi mo pwedeng unahin yung sarili mo at iwan mo yung mga nasa baba mo. Dito po baliktad. Kayo muna. Kailangan mo munang ipaangatin yung taong nakilala mo bago ikaw. Okay? So, yun po yung mentor. Yun po yung taong nag-invite sa inyo. So, sa akin po, gano'n. Nakita niyo po, parang stranger, naging family, naging friends. Tapos, nakakasama ko na rin siya sa mga international travel. Siya po yung nag-guide sa akin hanggang sa, yun, as family. So, naging ninong ko sa kasal po. Sa mentor J. Lim, siya na rin. Nakakatuwa kasi siya po yung meron kang guidance sa buhay mo. Kasi po, yung mentor ko, buhay niya, yung mismong pagkatao niya, resulta niya, lahat po ng meron siya, yun po yung gustong-gusto ko. Yun po yung buhay na gusto ko din. Nawala po na siya, alam mo niyo po yun, yung, wala na sa kanya yung mentor na pera-pera po eh. Hindi na po sa kanya yun. Siya po, yung may-ari ng company natin, na ang goal na po nila, hindi na lang para kumita. Ang goal po nila, para mas makatulong na. Kasi lahat po ng promise ng ganitong industriya, nakuha naman na po nila eh. Kung ayaw na po nila ng stress, kung gusto lang po nilang mag-enjoy, kayang-kaya naman na po nilang gawin kasi nga po, sobrang dami na naman na nilang pera. Pero bakit nila po tinayo ang Ascendra? Tinayo po nila ang Ascendra
dahil po sa atin. Sa mga taong nagtiwala sa kanya, na isinugal yung mga karera nila, trabaho nila, yung iba from abroad, nag-forgo dito, iniwan yung ibang pamilya sa probinsya, nagsakripisyo sa Manila, nag-full-time, galit yung asawa, nag-join sa Ascendra, pinili pa rin to. Wala kang pera, nangungutang, i-join sa Ascendra. Nag-resign sa trabaho, nag-full-time sa Ascendra, ginawa to. Kahit galit na yung mga nakapaligid sa kanila, galit na yung buong mundo sa kanila, inilalaban pa din si Ascendra. Kaya po nila ginawa to. So yun po, ganun po tayo kaswerte sa mga may-ari ng company natin. Tapos, yung backup ang may-ari ng company natin with Sir Georgian, Ma'am Ses, and si Sir Miko, guys, napakagagaling na mga may-ari from previous company namin. Kaya po, kaya hindi ako nagdalawang isip na nang pag-declare nila na may Ascendra na pala. So ako po, wala nang pero-pero. Wala na, kumbaga, yung waiting, kung magkano pa yung waiting, nakikitain mo doon. Kaya hindi ko na po siya nakita eh. Ang mas nakita ko po dito na pagsabing may Ascendra, ang may-ari, Sir Joseph, Sir Georgian, Sir Miko, and Ma'am Ses, ang nakita ko po agad yung bigger picture. Sabi ko, mas malaki yung pwedeng maging resulta ko dito kasi nga po ito yung mga may-ari tapos pioneering. Ang pioneering po, bibihira siya. Kasi po kung nag-join na kayo sa first company nyo dati, try to imagine ilang years na po sila. Kung ikaw po nag-join na matagal na, tapos nagkakaresulta ka, nakakatikim ka din ng magandang income ngayon sa dating company nyo na matagal na, how much more pa po pag sa Ascendra ka sumabay? Yung mga may-ari natin, hindi na mahirap ipakilala. Kasi po, pag sinabi mong Joseph Lim, sinabi mong Georgian, guys, sabihin mo, ibigay mo lang yung name sa mga kausap mo, hanapin nila yung background ng company natin, lalabas yung information ng mga may-ari natin. Samantalang po yung ibang company, pag hinanap yung mga may-ari, wala namang ibang details. Hindi ganun kakilala. Sa atin po, si Ascendra, pangalan pa lang ng Joseph Lim, pangalan pa lang ng Georgian, alam na po nilang maganda ang Ascendra. Okay po? So, yun po. Nakilala ko si Mentor J. Lim and yun. Ano pa po yung mga naging experience ko? Travels. So, ano po yung maganda sa ganitong industriya? Is first time ko nakasakay ng eroplano. Ito po yung hindi ko ginugol dati na nagtatrabaho ako kasi hindi ko naman hilig. Kaya ko pala hindi siya hilig kasi nga hindi ko pa naman nararanasan. Gaano kasarap mag-travel? Kasi po, paano ako sasakay dyan? Kasi ang naiisip ko gastos. Bukod sa ticket mo dyan, syempre, paglapag mo, kailangan mo titirahan, kailangan mo pa ng pagkain doon, gastos pa rin. So, kaya hindi ko siya priority mo po muna noon yung travel. Pero dahil nga po, ang ganda nung ganitong industriya, pina-experience niya po sa akin na libre yung travel. So, nung na-experience ko yung travel, masarap po pala, iba po pala yung pakiramdam na nakakapunta ka like ng Palawan. Tapos sa Boracay po, twice na akong nakapunta ng Boracay. Dalawang beses na. Libre po yan. Accommodation, sa ticket, libre na rin. Wala kang ibang gagawin kundi mag enjoy. And ngayon po, ang Ascendra nasa China eh. Try to imagine po, kung mas nagsipag ka, deserve mo. Yung mga nasa China ngayon, deserve po nila, nakasama sila doon kasi pinagtrabahuhan po nila yon. Nagpuyat po sila doon. Ginol po nila na makasama sa travel na yon. So ganun kaganda, libre din po yun. Wala kang ibang gagastusin doon. Saan ka po makakakita ng ganung kumpanya na pwede ka palang mag-enjoy nang wala kang gagastusin doon sa ganung travel? Okay, ano pa po? So ito, na-experience ko din po yung mag-travel international. Yung makasakay ng barko. First time ko din makasakay po ng barko. Ayan. Dati po, Titanic lang to, napapanood ko lang. Iba po pala yung pakiramdam talaga na ikaw mismo, ma-experience mo yung makapag-travel ka sa cruise ship. 7 days po yan. Ang sarap sa pakiramdam po, only foods, iba't ibang pagkain nandun, iba't ibang lahi din nandun. So, imagine mo po yung 7 days ka, nandiyan ka lang sa loob ng barko. Di ko pa nga naikot po 7 days yan eh. Sobrang laki po. Okay? And eto po, libre lang din nung ganito. So, kayo po na nandito ngayon, lahat po na ikikwento ko sa inyo ngayon, pwede nyo po itong maranasan or baka mas maganda pa nga po yung mga mas ma-experience nyo. Lalo na kung mas bata ka and kung mas masipag ka pa sa akin. Kasi dito po bayad lahat eh.
Bayad lahat ng pagod mo, ng puyat mo. Sulit po ito. Okay? So, yun. Malaysia, nakapunta rin po ako Singapore. Ano pa po? Yun, money-making machine. Pagdating po dito, sa money-making machine, ito rin po yung gusto ko pang mas ma-appreciate ninyo sa ganitong industriya, sa ganitong online business. Di ba lahat naman po tayo gusto natin ng gadget? Gusto niyo rin ng iPhone na ganitong gadget. Bakit ko po na-appreciate yung ganitong gadget? Kasi po, lumaki ako na ang gamit ko lang Nokia, tapos nag-ship ng Samsung, nag-Oppo. So yun yung mga gadget ko lang dati. Pero, hindi ko pa po alam yung ganitong gadget kasi alam mo naman po, kumbaga yung presyo din hindi din bibira. Sa probinsya po namin ang presyo ng isang iPhone, kumbaga makakabili ka na ng bahay. O kasi sa amin, magkano po yan, lalo na yung mga ganitong gadget. Or baka na nga lang kung practical ang pag-uusapan. Di ba po? Kaysa sa bumili ka ng iPhone, ng ganitong gadget, ibili mo na lang ng mga hayop sa atin, sa probinsya. Baka, kalabaw. Yun po yung mentality sa atin, mentalidad sa atin eh. Mas practical daw po yun. Ang hindi po nila naiintindihan at ang maganda po, okay, sa ganitong negosyo natin, yung luho sa labas. Sa atin po, ang tawag natin, money-making machine. Kaya may luho ka na, tapos yung luho mo na yan, nagpapasok pa ng pera sa atin. Nandyan pa yung negosyo natin. Na kahit nasan tayo, pag quality yung gadget mo, mas quality rin po yung kayang ibigay niyan. So, ito pong iPhone na to, regalo ko po ito din sa asawa ko na nag-share po sa inyo ngayon. Katas po ito 100% ng online business na mayroon tayo. So, lahat po na ikikwento ko sa inyo ngayon, ito po, katas po ito nitong negosyo na natin, nitong ganitong industriya. Okay? And next po, ito po yung MacBook Pro. So, yan po, katas din po ito niyan. And ito pong ginagamit ko ngayon din, yung iPhone 15 ko Pro Max, 1 terabyte po yan. So, ito pong mga to yung gadget na gusto na, lalo na mga kabataan po ngayon. And lalo na kung taga-probinsya ka, na ang gusto mo rin naman ito, kaya lang parang yung presyo, pang bahay na din, pang hayop na lang din. Sa atin guys, pag ito yung gadget na priority mo, ang maganda dyan, mas quality rin po yung pwedeng ibigay sa inyo nito at mas magagawa mo na maganda yung trabaho. So, nagkaroon ka na ng satisfaction, nagkaroon ka na syempre lahat naman tayo gusto ng ganyang gadget, maganda pang TikTok, maganda pang Facebook, maganda lahat. Tapos, nagagamit mo pa sa negosyo mo. Kaya maganda rin ang pasok ng pera sa iyo. Okay, kumbaga, hindi mo na, kumbaga sa traditional business, pag magka-traditional ka or sari-sari store or restaurant or kung ano man yung gusto mong traditional, kailangan pagandahin mo po yung pwesto mo eh. Kailangan maganda yung, kumbaga kailangan ah, maliwalas yung maging pwesto mo, yung tindahan mo or kung karinderya man yan, dapat maganda yung setup. Kailangan presentable para maka-attract ka ng mga kliyente mo, ng mga customer mo. Okay? Now sa atin, since digital tayo, hindi mo naman problema na yung pwesto ng office mo kasi may mga office naman tayo ng Ascendra na ang nag-provide na nun yung mga may-ari ng company natin. So tayo, ang pinakang pwesto natin, ang pinakang negosyo natin, eto na. Kaya kung quality, kung gusto mo ng quality negosyo din, pwedeng-pwede ka rin mag-invest sa ganitong gadget. Di ba po mas happiness? Kumaga mas masaya tayo, mas nakakakilig. Tapos portable pa yung ating negosyo. Kahit nasan. Pwede mong gawin basta may internet ka. At saka, pag maganda yung gadget mo, mabilis din yung internet eh. Mabilis din po talagang gawin. Okay? Next po, yun. Ito po, yung hustle area ko dito sa condo. Ano po yung isa pa sa mga na-appreciate ko dito? Nung nagtatrabaho po ako, nakikita ko na po ang condo. Yung mga malalaking, ganitong tirahan. Pero, wala po akong lakas ng loob na mag-inquire man lang sa ganitong condo. Kasi nga po, naririnig ko sa mga katrabaho ko na ang renta po pala dito 27, 36, 35 sa isang condo. Kung ang sahod mo, minimum ka lang, 10,000 ka lang, 15,000 lang, talagang kumbaga dun pa lang po magkakaroon ka na kaagad ng limitation eh. Ang mga gusto mong tumira sa ganun, pero since ang sahod mo ganito, alam mo sa sarili mo hindi mo kaya, so hindi ka talaga mangarap. Pero dahil po sa Ascendra, nandito po ako ngayon, nakatira sa condo po,
Plus, may hustle area po akong ganito. So meaning, yung office ko po, ganito po yung setup. And yung trabaho po namin dito, hawak namin yung oras, may time freedom ka, hindi na po ako yung kagaya nung dati na nagtatrabaho ako na nai-excite ako pag holiday. Kasi po, pwede ka magpahinga kung tinatamad ka or kung naghahabol ka naman ng mas malaking income, double pay siya. So sa amin po, hindi na po nakaka-excite ang holiday kasi po, anytime, pwede naman tayong mag-holiday. Hawak natin ang oras natin. Pwede tayong umuwi sa probinsya natin pag gusto natin, lalo na pag kailangan. Kasi nga po, may time freedom naman tayo. Tapos pagdating naman sa double pay, hindi na rin po nakaka-excite pag holiday pa at magdo-double pay ka. Hindi na rin po siya nakaka-excite kasi po sa Ascendra, hindi lang po double pay yung ibibigay sa iyo. Kung sisipagan mo po dito, yung 1 year mo po, pwede mong kitain ng 1 month lang. E pag tumagal ka po dito, sinipagan mo pa, yung 1 month na income mo, pwede mong kitain ng 1 week lang. So pag tumagal ka pa dito, yung 1 week na income mo, pwede mo nga po siyang kitain ng 1 day na lang. May experience niyo po yan pag nasa Ascendra kayo. Eto po, yung wala doon sa trabaho ko dati. Kaya kahit regular po ako doon, kahit maganda naman yung sahod po doon, kahit na maganda naman po yung naging resulta ko sa trabaho ko na yun, mas iniwan ko pa rin po iyon at mas pinili ko pa rin pong gawin si Ascendra. Kasi po, yun yung vision. Ito po yung vision na nakita ko dati at naramdaman ko dati na hindi po nararamdaman nung family ko, nung ibang tao sa paligid ko, and nung mga friends ko. Kaya po sa lahat ng mga naandito ngayon, sa mga attendees po natin, kung ikaw po na-invite ngayon, hindi ka pa member or hindi ka pa part ng Ascendra or part ka na ng Ascendra, eto po yung sign, eto po yung opportunity na binibigay sa inyo. It's a gift. Bakit po? Kasi po yung nararamdaman nyo ngayon at yung vision nyo po ngayon, yung pag-attend nyo dito and kung member ka na, yung vision na nakita mo, bakit ka nag-member, bakit ka nangutang, bakit mo ginawa yung Ascendra, bakit ka sumugal sa Ascendra, bakit ka pumasok dito, it is because gift po siya galing sa taas. Kayo lang po yung nakakita nun. Para sa inyo po yung vision na yun. Na hindi po yan nakikita ng ibang tao. Hindi rin po siya nakikita ng family natin, lalo na kung negative po sila ngayon, kaibigan niyo or kahit asawa niya pa po yan. Hindi po nila nakikita yan. Tayo lang po ang nakakita niya. Kasi nga po, para sa atin po yan. Para sa inyo po yan. Na binibigyan kayo ng isang opportunity na kailangan niyo lang pong piliin to na meron na kayong sagot na galing sa taas, pinapakinggan na po nila yung pinagpipray po ninyo. Now, the problem with us, sa akin po, bakit late ko na itong nakita? Kahit na matagal na yung ganitong industriya, kasi nga po, matagal na din namang dumadaan sa akin. May mga kilala na naman ako na nag-join sa ganitong company. Pero kasi po, hindi ako naniniwala po eh. Pero dumaan sila. Kaya lang hindi ko naiintindihan na gusto na palang ibigay ng taas yung matagal kong pinagpipray na gusto ko na life-changing, na gusto ko na mas magandang buhay. Kaya lang, bakit hindi siya, bakit, bakit hindi ko pa siya nakuha doon? It is because nga po, dahil din naman sa akin. Hindi ko ginrab yung opportunity na yung opportunity na pinakita sa akin, which is, yun na po pala yung signal ng taas eh. Pinapakita na sa akin. So kaya yung iba, nauna na sa akin, yung iba mas bata, na nagkaresulta ng ganito kaganda or mas maganda pa, kasi nga po, nai-grab ka agad nila. So ako po, hindi pa, kumbaga nagpabebe pa. O kaya kung kayo po, eh, may mga friends dyan na negative sa ganito, okay lang yan. O, ang importante, ikaw po na nandito na, nasa iyo na po ngayon kung ano ang take action na gagawin mo. Okay? What's next? Ano po yung magandang nangyari sa akin? So, ito po, yung pinaka the best na result na meron po ako ngayon. So, dahil po sa ganitong negosyo, nailabas ko po itong second car ko. Ito po yung brand new Ford Raptor. So, ito po yung ginagamit ko ngayon. Kung ikaw po taga-probinsya at yung kalsada sa inyo bago-bago pa lang, hindi po uubra doon yung sports car muna. Hindi po uubra din yung kotse lang din kasi nga po kawawa talaga siya. Kaya pick up po yung ginamit ko.
para double purpose po siya. Wala nang problema kahit anong daan. Tapos since ang hanap buhay sa amin, magsasaka, ang uso sa aming hanap buhay, uling, tapos kopra, tapos ang hanap buhay ng mga magulang ko po doon, sari-sari store. So para at least pag umuwi ako, pag mamamaling ko sila, pag bibili sila ng mga paninda nila sa bayan, pwede kong masamahan. Pwedeng maikarga ngayon dyan. Tapos, ang purpose din po, bakit pick up yung kinuha ko, para yung sitwasyon namin dati, nung kotse pa ang gamit ko, na nagkakasya kami 12 yata dun sa kotse. Talagang siksikan kami dun, mga habers ko, ng mga full-timer ko, nagkakasya. So nangarap talaga po ako ng mas malaki, ng talagang pwedeng kargahan ng mga full-timer din, na pwede namin, alam mo, pwede kami magsama-sama, na pwede namin ma-maximize, di ba? Na meron kaming serviceman lang. So ito po yung maganda doon, na kung ikaw po, nasa ibang industriya, paano ka mangangarap ng ganitong kotse na ang presyo po nito, hindi din naman biro siya, tapos magmamantli ka ng ganyan, hindi ka talaga mangangarap, lalo na kung hindi naman po magpapasok ng pera po sa inyo. Pero dahil po sa Ascendra, dahil po sa ganitong negosyo, sulit po siya pag naglabas kayo ng ganito. Pag inuna niyo din po yung kotse. Kasi pwede naman po sanang bahay ang piliin ko. Kaya lang po, sa sitwasyon po natin, sa negosyo po natin, mas sulit po kung sasakyan niyo muna yung ilalabas natin. Kasi bukod sa pwede ka mag-travel kahit saan, pwede kang humataw, dala mo yung gamit mo, tapos pwede mo pang maisakay yung mga hovers mo, pwede kayong rumatrat kahit saan habang minamantlihan mo to. Now, ito po yung good news. Since Ascendra, sa ganda po ng sistema ng meron tayo at sa ganda po ng kitaan ng meron tayo, 1 million na lang po ang kailangan ko. Tapos ko na pong bayaran yung Ford Raptor ko. Ngayon, hindi mo na po kailangan, kasi di ba 1 million po. Yung 1 million na yan po, tatrabahuhin mo na lang siya. Igugol mo na lang po siya kailan mo gustong kitain. Pwede mong kitain ngayong buwan, pwedeng next month, o kahit nga po mag 500,000 ka muna per month or per week po, pwede na eh. Pumaldo ka lang. Sumwerte ka lang ng sobrang sagad na sipag mo at magkaroon ka lang, try imagine po, mag-goal ka na lang ng executive. Magkaroon ka lang ng 10 executive sa atin sa Ascendra. Pwede ka po kaagad kumita ng 400,000. What if matapat ka pa po doon sa promo natin na tayo si Ascendra, sa sobrang ganda at sobrang babait ng mga may-ari ng Ascendra natin, may mga promo tayo na gano'n na para siya doon sa mga taong nag-goal. Lalo na ngayong magpapasko, ang daming promo ng Ascendra. So kung ikaw po, yung nag-goal ka ng income at matapat ka doon sa promo ng Ascendra na yung 40,000 mo ngayon, nasa executive na komisyon natin, minsan po umaabot siya ng 70,000. So kung nandun ka sa ganung promo, 70,000 ng isang executive, kung ang goal mo, 10 na executive, kaya mong kunin siya ngayong buwan, pwede kang kumita ng 700,000. Sa direct referral pa lang po yun. Wala pa dun yung mga bonus na tinatawag natin na 10,000. Galing sa binary. So try to imagine po, 700,000 minimum, plus yung bonus pa. So papalo ka po dyan ng magkano? Baka 900,000 or 800,000. 10 pa lang po yun. Now, yung executive, nasa inyo po yun. Sabi nga po, kung magsasabi ko nga po dito kung bago ka, i-goal mo na lang 10 executive sa loob ng 1 taon. Kayang-kaya na po yun. Napakatagal na panahon na po yun, 10 executive, i-goal mo lang. Sa 10 executive na yan, ang minimum na pwede mong kitain, 400,000. Plus kung ipoposition mo ng left and right mo, another 10,000 pang bonus each. So, times 10, 500. Plus 100,000, total of 500,000. So, 1 year plan mo po, sa ganitong negosyo, pwede kang kumita ng kalahating milyon. Now, ito po yung good news. Kung yun po yung i-goal mo sa negosyo natin, hindi lang po 500,000 ang pwede mong kitain. Kasi di ba po, yung executive mo, kaya sila nag-join. Kasi gusto rin po nilang kumita. And para kumita sila, kailangan din po nilang gawin yung ginagawa mo. So ngayon, nagkakaroon ka ng business partner na yung business partner mo habang kinukuha nila yung pangarap nila at goal nila, habang tinuturuan namin sila, habang tinuturuan sila ng mga founders ng company natin, habang natututo sila,
habang nakukuha nila yung pangarap nila, nagkakaroon ka ng additional earnings, income, kahit hindi na ikaw yung nag-effort doon, kahit hindi mo nakilala yung mga taong nagjo-join sa kanila. Nakafocus ka lang doon sa goal mo. So magugulat ka na lang na ang laki ng pinagkaiba nung kitaan nung ganitong negosyo. Nawala po sa ibang industriya, lalo na sa traditional. Kasi po, yung ibang traditional, maglabas ka ng 500,000, kahit na po yung water refilling, maglabas ka ng 1 million. Maganda yung negosyo nila, maganda yung pwesto nila. Pero, pagdating sa income po, dadaigin siya ng sistema ng negosyong meron tayo. Isamantalang sa atin po yung Ascendra, oh, wala namang 200. Yung investment natin po, 199 lang yung executive natin. Pero ang ROI mo, pwede mo kaagad siyang mabawi in just 1 month. Depende sa sipag mo na hindi ka na masyadong may stress. Paano mo siya gagawin? Plus, may mga mentors ka pa na mag-guide sa iyo at tutulong para sa iyo para mag-ROI ka. Para mabawi mo yung capital mo at investment mo. Sa ibang industriya po sa labas na negosyo, ikaw lahat. Ikaw ang gagawa ng system. Ikaw ang mag-aasikaso. Ikaw ang magpapalago ng sarili mong negosyo. Kaya ang laki po ng chance na malugi ka pag hindi ikaw nag-manage po nun. Pag hindi ka nag-manage na pinagkatiwala mo sa ibang tao, 100% guys, pwede kang malugi doon. Pwede kang makupitan. Sa negosyo po natin, hindi mo to gagawin mag-isa. Nandito po kami, nandito ang Ascendra, nandito ang mga founders. Okay? So, last po, yun, na gusto kong sabihin po sa lahat ng mga naandito. Ito po, you decide. Kasi po, ito yung gusto ko pong i-share. Lahat po ng mga kinuwento ko sa inyo ngayon, result, lahat po ng mga nangyayari sa akin ngayon, nung magandang nangyayari sa akin po ngayon, ito po is result lang ng decision making ko. Kasi po ngayon naniniwala po ako na everything is a choice. Lahat po pala nung nangyari sa akin, simula nung maliit ako, pagkabata ako, yung mga nangyari po sa akin, yung resulta po na yun, it is because po pala, ang laking factor po pala ng decision making ko. Okay? Now, kung ikaw po hindi pa member dito ngayon, guest ka pa lang po ngayon, and doon sa mga member din po na naandito ngayon, you decide po, mag-decision ka po. Kasi po, magiging maganda din po yung buhay na pwedeng mangyari sa iyo dito, na wala po sa iba, kapag nag-decision ka po, na gawin yung Ascendra. Baka, kung mas masipag ka sa akin, tapos mas kaya mong gawin to, mas mahirap yung pinagdaanan mo sa buhay, mas malalim yung hugot mo, mas malayo po yung pwedeng marating mo sa ganitong industriya. Ang maganda po sa atin sa Ascendra, hindi naman po tinatanong kung anong background mo. Hindi naman po requirements kung nagtapos ka ng pag-aaral. Hindi naman po requirements kung matalino ka. At mas lalong hindi requirements po kung matanda ka na or bata ka pa. Basta ikaw po yung tao na naghahanap ng pagbabago sa buhay or naghahanap ng isang opportunity na pwede kang umasenso, nandito na po ang Ascendra, ang partner mo sa pag-asentro. Kaya kung gusto mo po nun, tara po, sabay ka na sa Ascendra. Okay? So, ibabalik ko na po kayo sa host and sana po nakapagbigay ako sa inyo ng inspiration sa mga naandito, sa mga member na, and sa lalo na po sa mga hindi pa member natin na you need to decide po right now or after nito kung kung hindi ka pa member, mamaya po kung problema mo kapital, pwede ka magsimula sa 8.5, ipangutang mo kung kinakailangan. Kasi ako po nagsimula din utang. So ang maganda po dito, mabilis mo mababawi yan and pwede ka rin namin matulungan yan paano mo mababayaran yan. Mahalaga na kapag simula ka, ilan yung kaibigan mo, kung walang magpautang sa'yo ng 8.5, ilan yung mga kaibigan mo, kung meron kang 8 kaibigan, utangan mo tig 1,000, wag na wag mong sasabihin na magninegosyo ka. Sabihin mo lang muna, emergency lang, kasi ito po yung discarding ginawa ko dati. Nung nagsimula po ako dito, since malaki yung kapital, wala namang mapapautang sa akin ng ganung kalaki. So ginamit ko yung friendship ko, ginamit ko po yung connection ko. Lahat ng kaibigan ko po, inutangan ko, ang sabi ko po, emergency lang. So since mabait naman sila, may mga nagpautang sa akin, meron din namang hindi. Pero since
wala din silang ganun kalaki. May mga nagpautang 500, may nagpautang 1,000, hanggang sa nakabuo po ako ng pangkapital ko dito. Now, pwede niyo rin po silang gawin. Now, ito po yung good news. Pag nakautang kayo at nakabuo kayo, nung pang-package natin, nag-join na kayo, nakakuha na kayo ng associate, may products. Yung products natin, ang gaganda po ng produkto natin kasi barley po siya. Pwede po siya sa kahit anong sakit. And lahat po nung mga kakilala natin, kahit kaibigan natin, baka mayroon silang pinagdadaanan, mayroon silang pangkalusugang problem, or baka may problem yung mga magulang nila, high blood, or kung ano man. Yung product na kapalit, nung pinangutang mo sa kanila, nung associate na yan, pwede mong ibigay or i-alok sa kanila na ang ganda ng produkto mo na pwede makatulong doon sa health problem nila or sa family nila. Now, since may utang ka sa kanila, pwede mong ibigay, kung 1,000 ang pinautang nila, magkano po yung barley natin? Magkano yung barley natin? Yung 1,600? Yung SRP? 1,150. So, 1,150. So, yun ang kabayaran. Nagigets niyo po? O, 1,150, may utang pa sila sa iyo ngayon. At least, di ba po, nakapagsimula ka. Ngayon, nakapagsimula ka na dito sa Ascendra, may account ka na. So, ang maganda pag may account ka na dito, pwede ka na namin turuan mag-market ng international. Tapos, ito pa ang maganda. Pag yung barley natin na nakatulong sa health ng mga friends nyo or sa family po ninyo, hindi na kayo mahihirapan ngayon magbenta. And ako, I'm sure, pag maganda yung naging reaction, naging result, naging effect sa kanila ng Ascendra natin na Barley Fusion at Omega Life natin, sigurado po ako, hindi na sila magdadalawang isip din na magpa-member at mangutang at maging part ng Ascendra natin. So instant, yung inutangan mo, natulungan ka na nilang maging member ng Ascendra tapos naging partner mo pa sila. Okay? So yun yung diskarte na pwede niyo pong gawin. Hindi po problema yung wala kang kapital. Kailangan mo lang ng isang diskarte. Kailangan mo lang ng isang decision making. Paraanan mo na, mangutang ka na ngayon. Kung may 5-6 dyan, ako I suggest, kagatin mo na yung 5-6 na yan. Tapos, pag napahiram ka nilang 8-5, may product siya, ibenta mo siya, babawi mo kagad yan, bayad ang 5-6 mo. Okay? Importante, nakapagsimula ka ngayon. Nakasabay ka sa pioneering stage ng Ascendra. Para pag take off natin ng January ng February, pag grand launching natin, may grupo ka na, kumikita ka na rin. Na may tayong freedom ka na rin. Okay? So sa mga member naman po na naka-associate pa lang ngayon, guys, ako ay suggest, dahan-dahanin nyo na mag-upgrade kayo ng account niyo para walang tapon. Para lahat ng income, salo nyo na. Kasi parehas po ang effort ng associate na account, tapos executive. Pareho ng trabaho to, pareho kayo ng gagawin. Pareho tayo ng gagawin. Kung associate ka, executive ako, pareho tayo ng gagawin. Pareho tayo ng hataw na kailangan. Pareho din tayo ng kampanya. Pareho tayo ng sistema. Pero, daig na daig ka pagdating sa income. Pag associate ka, executive ako, try to imagine associate ka. Parehas tayong humahataw. May market tayo na gusto mag-executive. Kung associate ka, ang income mo lang 10,000. Ako, since executive ako, nag-join sa akin, executive din, ang income ko 40,000. Nakita niyo po yung difference? Parehas tayo nag-invite, parehas tayo nag-recruit, parehas tayo nare-reject. Pero pagdating sa income, ang layo ng pinagkaiba ng income natin. 10,000 versus 40,000. So, sulit po yan. Kaya priority niya na makapag-upgrade kayo. Kung associate kayo ngayon, i-go niyo muna, builder. Magkano lang kulang mo? 9,000 eh. So, dahan-dahanin mo muna. Kaysa sa unahin mo yung sapatos mo, yung damit mo, unahin mo mag-upgrade ka nito. Unahin mo yung account mo. Kasi po, pag nakapag-upgrade ka nito, nasalo mo lahat, kumita ka ng maganda, hindi lang po basta sapatos yung kayang ibigay sa inyo. Hindi ka po makakapaglabas ng kotse pag associate ka lang. So, dapat, pag nagawa mo ng parang si associate, ang next mo, paano ka magle-level up, paano may upgrade yung account mo para mailabas mo ng coaching gusto mo rin. Okay? So, yun lang po sa lahat ng mga nandito. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. And sana, nabigyan ko kayo ng isang inspiration din. Alright? Salamat po. Balik ko na po kay host. Maraming maraming salamat po. Bye-bye.